Signal number 1 itinaas sa Rigao del Sur dahil sa banta ng Bagyong Basher. Lalaking most wanted sa Nobeleta, Cavite na aresto na nitong Lunes. At siyang sugatan matapos araruhin ng papasaherong bus ang walang sasakyan sa Taft Avenue. Para nakali po, ito ang Balitaan Plus ng Halis High School Network sa ngalan po ni Jack Gonzalez. Ito po ang inyong lingkod, RK Rowan David Cubeon. Mga kabalitaan, signal number 1, itinaas na sa Surigao del Sur na kumanta ng Bagyong Basher. Nakataas na ang signal number 1 sa katibugan ng bahagi ng Surigao del Sur habang kumikilos o kumikilos sa Tropical Depression Basher. Patungong kanluran, hanggang timog kanluran na ngayong pong araw po ng Miyerkules ayon po sa Pag-asa. Sa kanilang 5 AM Cyclone Bulletin, sinabi ng Weather Bureau na ang makasakop ng tropical cyclone with signal ay ang mga bayan ng Caguait, Marihatan, San Agustin, Marobo, Cagpina, Catanduanes City, Bislig, Lingig at Lianga. Inaasahan naman ng unti-unting lalakas ang Bagyong Basher habang nasa dagat ng Pilipinas na maaaring umabot sa kategorya ng tropical storm sa loob lamang ng isang araw. Pagkatapos ng unang pag-landfall, hihina ito ang magiging isang tropical depression at habang pa sa low pressure area, pagsapit lamang ng Lunes, Pebrero, 9. Samantala sinuspende na ang klase mga klase sa munisipalidad ng Amian, Negros Oriental ngayong Miyerkules, Pebrero 4, 2026 dahil sa banta ng Bagyong Basher. Samantala, lalaking most wanted sa Nobeleta, Cavite na aresto nitong Lunes. Arestado ng Southern Police District Special Operations Unit ang most wanted purpose sa Nobeleta, Cavite nitong Sabado. Naugnay ng kasong multiple counts of theft. Kinilalang suspect na si alias JM, ang 29 anyos na babae at residente ng Nobeleta na natatakip sa New Capit Arena sa kahabaan ng Magdiwang Highway, Nobeleta o Barangay Magdiwang, Nobeleta, Cavite. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng iba't ibang unit ng SPD at ng Nobeleta Municipal Police Station. Ang suspect ay may 5 bilang o 5 counts ng theft na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na may inirekomendang piyansa na 660,000 pesos. Salukuyan na siyang nasa kustudiya ng pulisya para sa kaukulang proseso. Samantala, siyang sugatan matapos araruhin ng papasaherong bus ang walong sasakyan sa kahabaan ng Taft Avenue. Sugatan ang siyang na tao matapos mag-araro ng hindi bababa sa walong sasakyan ang isang papasaherong bus sa Taft Avenue sa Ermita, Maynila. Ito Martes, Enero 3, 2026. Nangyari ang insidente mag-alas 10 ng gabi. Sa kuha ng CCTV, makikita nakatawid pa ang ilang mga tao at sakyan na galing pa ng Pedro Hill Street. Pero maya-maya lamang ay inararoan ng bus ang mga sakyan sa Taft Avenue. Sa isa pang mga kuha angle ng CCTV, makikita pa ang pagbagsak ng mga motorcycle rider na nadamay rin sa aksidente. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o Manila NDRRMO, hindi papaba sa walong sasakyan ang kabilang ang isang UB Express ang inararon ng bus. Ayon sa isang saksi, may kabilisan umano ang takbo ng bus na biyaheng Alabang. Nasa studiya na ng Manila District Traffic Enforcement Unit o MDTU ng Manila Police District o MPD ang driver ng bus habang sumugulo pa rin ang investigasyon. At yan po ang kabuuan ng mga balita higit pa sa katotohanan patas na nagbabalita sa paaralan. Para sa iba pang mga balita, mangyari po mag-email sa officialbalitaanplus@gmail.com o bisita sa balitaanplus.ph/myspikealien.com. Maaari po bisita sa aming mga social media pages. Nagbalik na rin po kami sa DCHS, DCHM at sa mga pamamagilan ng Radio High School MJ. Sa ngalan po ng Gonzales, ito po ang lingkod, Martin Noel David Cubeon, nagulat para sa Balitaan Plus. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.